Bakit ang gaganda ng mga bagong cellphone ni Xiaomi ngayon? Poco C85. Gone are the days na pangit ang itsura ng mga cellphone ni Xiaomi, especially sa murang halaga. I still remember na mga flagship lang talaga ni Xiaomi at mga high-end mid-range yung mga okay yung design. But now, finally, we're here. Dahil siguro to sa competition, kay Transsion, kay Tecno Infinix, dahil ginagalingan na nila. Siyempre, kailangan ng galingan ni Xiaomi. Si Poco C85 ay successor ni Poco C75, yung big phone last year ni Xiaomi. Big phone, big specs, big display, everything is big. And this phone is surely still very much DAC 6.9 inch. Malaki, mataba, mawawasak ka dito sa NL. Sa laki, sa bilis, tingnan natin. Pero manood muna tayo. Kasi Vince, you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Cellphone pang bold letters. P-O-C-O. Reverse. Eto naman. Kaya itsura nito. Unbox na natin. Let's go! Simple lang siya na. Mukha siyang Realme phone. Black and yellow. Ano pa nagsasabi ko? Baka mas nauna pa nga si Poco kay Realme sa yellow. Underneath forgetting, SIM ejector pin. May dalawang papel. Meron pa siyang 33-watt fast charger at Type-C cable. Yun din ang laman ng box ng isa. Eto na po yung mga phones. Ganda na pa ako mag-unboxing. Reckless na ako kasi nga matitibay ng mga phones ngayon. May kasus na. Joke lang. So, ito po yung itsura ng phone. Meron tayong black and green color dito and both look the same. Siyempre, same model naman sila. Now, yung design nila ay may parang separation dito. Merong right side na bar. Parang notebook design siya. Mas dark yung right side kaysa left side. Matte finish po yung likod. It's actually a very comfortable feeling phone. Smooth sa touch. Pero may bigat siya guys ha. It's a very heavy phone. By the way, naka 6,000 mAh battery pala siya. Ang laki. At meron pa siyang 33 watts fast charging. So even though na malaki yung kanyang battery, mabilis po siya mag-charge. Yan na po yung advantage ng mga bagong phones ngayon. Faster charging. Before, 18 watts na po yung makuha mo at this price, but now, 33 watts fast charging is mas abot kaya na. Now, going back sa design niya, meron siya parang signature dito sa ilalim, yung Poco C85. Kung by the way, naka HyperOS 2.0 na po to. Yes, updated na po sa latest Xiaomi HyperOS 2.0, making your phone feel more iOS than ever before. Now, everything about this phone is huge. 6.9 inches. Ayan po yung itsura niya sa kamay ko. Hindi ko ma-close yung kamay ko, guys. That is how big and thick this phone is. Yes, makapal po siya sa gilid. Even the camera module is huge. Laki. 50MP AI camera. And meron pa siyang headphone jack sa ilalim. Yun nga lang, isa lang yung kanyang speaker. Why? Yes, down-firing lang yung speaker niya, pero the sound is quite big, guys. But if you're looking for stereo speakers, this is not it. But this headphone jack is a nice feature kasi nga kapag gusto mag-private listening, finally you can watch your favorite Viva. Pero it's nice to know that you can be able to do that. Kailangan medyo malaking screen niya, so tatakpan mo ng konti. Ay, ba't mo tatakpan? Pwede mo i-share sa iba kasi nga malaking screen niya. 6.9 inches po to. It's very immersive, so big. Pwede ka magtabi with your girlfriend, boyfriend, and both of you can enjoy the same screen na hindi kayo nahihirapan. Na hindi kayo nag-squint ng mata. Kasi nga malaki tingnan ang video dito. Or mga pictures. Yung nga lang, kailangan masanay ka sa mga mabibigat na bagay, guys. Kasi nga, for example ito, medyo may kabigatan siya 100 na ganyan. Kung meron kang gagawin sa kabilang side mo, mahirapan ka. So, kailangan ganyan ka talaga manood. O magpalakas ka lang ng kanan o kaliwang kamay. Hindi, magsusulat ka ng notes. Oh, diba? Oh, diba? Oh. By the way, the color black is so nice and the color green, ito na po siya. Feeling ko yung color black talaga yung mas bibili ng mga tao. Yung pinaka-advantage talaga na sa malaking screen, guys, is yung kapag nasa social media ka, ang laki lahat tingnan, no? Hindi ka mag-squint ng mata kapag ka nagbabasa ka ng mga text, yung mga pictures talagang kitang-kita mo talaga, mas ma-appreciate mo, mas malakas yung dating. Perfect para sa mga tao na ayaw yung parang maliliit lang na picture, mga video. Or if you have poor eyesight, this is gonna be a big help for you. Kasi everything looks kind of big. Yung nga lang, ba't ganito pa rin? Dewdrop notch? Yung luma pa rin na parang may umbok dyan. Hindi pa rin siya punch hole. Well, hindi naman importante yun sa mga maraming tao. Pero by the way, naka-dual nano SIM card slot po siya. Plus micro SD card slot for expandability. So marami ka talagang pwede ma-save dito. Photos, videos, files. It's an all-around entertainment system. Yung nga lang, 720p display lang po siya. So, for a big display, medyo you kind of see it na medyo, it's not looking sharp. Yun talaga problema guys kapag 720p display na. Siguro kung ginawa niyang 1080p to, be better. Pero may mga pros naman to. For example, 720p is actually a data saver. Kasi nga you don't have to always go 1080p sa YouTube. Mas okay po yun. Minsan naka-auto tayo, naubos natin agad yung ating data kasi nga nag 1080p siya bigla.
But this one's 720p lang. And it's actually very power efficient. Kasi nga guys, 720p uses less power than a 1080p display. Pero if you want to really save more battery, kailangan mong baguhin siya from 120Hz to 60Hz para less consumption ng battery. And yes, kaya na pa ako nag-video dito and the battery is still hindi pa nababawasan. Wow. Impressive. Pero Sir Vince, mabilis ba yan? Okay ba yung performance yan? No, kasi gamer ako. Pero ito na. Yung performance nito is saktuhan lang po. Especially kapag Facebook ka lang, TikTok ka lang, kaya-kaya naman niya. Very smooth din po siya kapag nagre-resense ka. Smooth yung mga animations and things like that. Opening apps is also very quick. Now, depending sa kukunin nyo, meron po siyang 6 gigs of RAM, 8 gigs of RAM. 8 gigs is much better, guys. Kunin nyo na po yun para mas mabilis yung kanyang performance and pag-open ng apps in the long term. Kaya lang, syempre, Helio G81 can only do so much, pero for the price of only 5K, this is a bargain. Mobile Legends, kaya-kaya naman yun, guys. Ito po yung mga settings na kuha ko sa kanya. And my gosh, underrated talaga isang malaking screen for smartphones. Dapat talaga nasa 6.9-inch mga cellphone yun. Kasi nga, the moment na makita mo yung game mismo sa gito kalaking screen, talagang mabablown away ka sa itsura nung laro, ng mga characters, ang lalaki tingnan. Mas marami kang pwede makita sa screen. It looks so immersive. Now, don't expect high fidelity graphics here kasi nga ito ay only 720p display, hindi po siya AMOLED, IPS LCD lang po siya. So the contrast and the brightness is saktuan lang po. Hindi po siya pang ultra graphics, guys. I suggest na medium lang po siya sa map, sa effects. Sa frame rates, pwede mo siya i-high. Pero kung sa inyo, standard or low resolution lang po siya para you get the best experience on Mobile Legends. And even HOK standard mo lang yan pare, para hindi ko frame drops. Helio G81 is okay naman siya for most low graphics games, medium graphics sa Play Store. Pero kasi ako kung 4G, yung pinaka-okay is Helio G99, Helio G100, 200, yung mga ganyan. Pero kasi nasa 6,000 na po yun, 7,000 peso yung mga smartphone yon. And if you have the money, plus 1K lang, malaki na po yung nabibigay sa inyong performance ng mga ganong klaseng cellphone. Pero kung talaga yung budget nyo, why not? This is great performance for the price. And pretty big. Call of Duty, yes, medium graphics, high frame rates, kaya naman po niya. Syempre, you're getting that very immersive look, malaki, itsura ng phone. If you're a multi-fingered user, you're gonna enjoy here kasi nga mas malaki yung screen. You have more space to work with your fingers. Pang-finggiran na to, guys. Sa screen, hindi ka na mahirapan. Pero to, huwag ka maglaro ng Genshin Impact dito kasi mahirapan talaga siya ng todo. Ang pinaka-okay na processor, at least sa Genshin Impact, is Helio G99, guys. Anything lower than that, hindi talaga kaya, guys. Siguro next year, sana i-upgrade nila to to Helio G99 na kasi mayroon mga Helio G100 na, 200 na magkakalapit lang yung mga Antutu benchmark performance. Pabilisin nyo kasi yung mga 4G phones. Hindi pwedeng ganyan. Nagsasawa ng mga tao sa Helio G81. Now, sa camera naman, ito po yung kanya itsura. Wow! Guys, the camera is much more improved this time around. Ang gwapo ko dito. Guys, major improvement sa camera. Kaya pala malaking camera dito. Hindi lang siya for size and shape. It's actually for better image quality. Look at that. Boom! Guys, Lana. Ginagalingan na ni Xiaomi. Nilalagay nila yung mga best cameras nila sa halagang ganito. Now, selfie po to Seryoso ba to? 8MP lang ang kanyang selfie camera. 50MP rear camera. And auxiliary camera yung isa. Yes, dalawa lang ba yung camera sa likod? Siguro pang low light lang po yung isa. Pero yun, look at this. Yung kanyang interface, the Xiaomi HyperOS is so advanced now. Hey, what's up guys? Welcome to Unbox Diaries. Ayan. Oh my God. Posible na yung ganito. Siguro dahil to sa update ng HyperOS. I'm not sure, pero this is a major improvement in terms of image quality sa selfie ng isang 8MP na camera ng isang phone na ganito kamura. Wow. Pero syempre, hindi pa rin siya Poco X7 Pro. Hindi pa rin siya mid-range level na camera. Pero in terms of image quality niya, I think it's better than many brands out there na ganito yung presyo. For most 7,000 peso smartphone, mas angat to. Meron po siyang 2x zoom dito if you want some portrait shots and the video. The video is only 1080p 30 frames per second. May night mode din po siya. So ito po yung walang night mode. Ito naman yung night mode. Pero low light. Better image quality. And it even has time-lapse. Nice. Sa rear video naman, guys, wala po siyang EIS. Wala po siyang image stabilization. So ingat na lang po kayo kapag nag-video kayo sa labas, naglalakad kayo. Medyo mauga lang po siya. So ito naman, ano pa kaya ba ni Redmi 15C at ito? Well, actually, konting-konti lang. Siguro, yung itsura na talaga. And yung presyo, tinan nyo lang guys kung sino mas mura. At tapos kung sino yung itsura na talaga mas type nyo, then go for it. Kasi specs-wise, I think they're pretty much identical. Speaking of the price, guys, nasa 5,000 plus po to, 6,128. Meron pa siyang 6K na 8,128. But check out the link down below. Check it out po, guys. View product, click nyo na po yan. Naku, guys, ang mura ng presyo niya. Grabe, sobrang presyo talaga kapag 11, 11, 12, 12. Do not miss it. Check nyo yung link down below. But if this is not the phone that you're looking for, you need more performance, more camera power, then ano may gagawin? Mag-subscribe ka lang, hit the bell icon, so that you don't miss any of my great content. I'm Vince and you're watching Unbox Diaries.
See you next time.